Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga. Bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan natin si Dr. Grace Padilla, si Ma'am Michelle from DOH, Consul Ton Sartal, at sa lahat ng mga kasama namin sa barangay na narito ngayon. Alam niyo, natutuwa ako dahil noong panahon na kami nangangampanya ni Yorme, sinabi talaga namin na mag-focus ang administrasyong to sa minimum basic needs. Although, pagpasok namin, ang dami pong challenges, pero natutuwa ako na malaman na kahit na limitado ang financial resources ng ating syudad, pang-apat na po na health center to dito sa Maynila na tumatangos na ang ilong. Doon ko nakita, totoo kay Yorme, walang imposible. Dahil kahit na maraming problema, nagagawan pa rin niya ng paraan. At nakita ko rin na doon, simulat sa pool, talagang makikita natin na ang sinseridad niya bilang isang leader. Alam niyo, nandito ako para i-introduce sa inyo ang ating napakagaling na alkalde. Pero bago ko ibigay ang mikropono sa kanya, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang tambalan namin ni Yorme, nag-umpisa yan nung siya ay isang konsehal sa Tondo. Dahil mga panahon na yun, nung siya ay nag-umpisa bilang konsehal, ako naman po ay tumutulong sa aking ama nung siya ay tumatakbo bilang alkalde. Doon ko nakita ang kanyang puso. Doon po ako bumilib sa kanya. Kaya nakikita naman natin na sa kanyang naging buhay dito sa mundo ng politika, naging isang magaling na konsehal, isang magaling na vice mayor, isang napakagaling na mayor na siyang tumulong sa atin noong panahon na may pandemya. At hindi lang yan dahil matangos ang ating ilong na masasabi natin ang ating alkalde. Nagtrabaho rin sa national government bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development at Chairman ng National Railways Corporation. At kahit na nung sinasabi niya, nung bata siya isang basurero, siya ay nakapag-aral sa Harvard. So siya! Kaya nakita natin na dito sa Maynila, ang ating alkalde, ang ating leader, isang tao na kaya natin sandalan kahit ano pa man ang ating inilinda. Kaya ibibigay ko na po ang aking mikropono sa ating napakagaling, napakapogi at napakasipag na alkalde, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ating kusihal, fresh na fresh, from Boston, Massachusetts. Si Tol is also now officially member of our committee or community in the executive program in Harvard University. Kaya, Tol, baka may dollar pa dyan. Sa ating Director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Sa ating DOH partner, ito, parang taga Maynila na to, lagi na nasa atin. Ang ating head ng health center dito at mga doktor, mga pala, before I continue, sa ating mga barangay official, no, nais ko lang taus-pusong ipagpasalamat. You know, 2 days ago, I asked our doctors and nurses and NDRRMO first responder, NTPB, DPW, MSW, DPS, mga kawani ng pamalang lungsod to be in the front line. Your city government voluntarily extended assistance on 14 sites to at least help those possible patients in the September 21 rally in Luneta, Liwasan Bonifacio, and Mindiola. I'm proud of them. On top of water, banyo,
No loyalties. Their professional services were rendered para sa ating mga bisita sa Maynila sa kasagsagan ng isinagawang rally sa Luzon. Kaya I think timely to say thank you to you. Thank you for your service. Palakpakan natin ang ating as an update. Alam ko galit na galit kayo, naiinis kayo na mga taga Maynila na yung pinagpagal natin, yung pinaghirapan natin gawing maliwalas, tayo lang, kasama ang barangay dyan. Tuwing Sabado, pinag-uhukay ko kayo ng kanal. Pinaglilinis ko kayo ng inyong kanya-kanyang barangay. At ang inyong syudad, umulan, bumagyo, maaraw, tanghaling tapat, hating gabi, naglilinis. At may dadako dito ng mga ilang individual para sirain, pabuyin ang ating lungsod. One, as a matter of update, 192 of 216 apprehended will be charged today of criminal liability. And I think that will be a lesson for the future. Sa Maynila, welcome sila. Gusto mong umilata dyan sa kalsada at sabihin ang iyong nararamdaman or dismay or galit sa pamahalaan o tao sa pamahalaan. May liwasang Bonifacio tayo, hindi mo kailangan ng permit. Or if permitted, you go and practice your constitutional rights. And that will be respected by your city government. But there is a responsibility attached to it. And I'm happy and I'm proud that yung mga rallies sa umaga, sa mananghali, hanggang bago mag-dapit hapon, dumating sila, nagawa nila yung dapat nila nagawa, then lumisan sila ng maayos. I'm happy na nakinig sila. Pero nung gabi na, libre zona na, I feel bad for the parents. Sino ba ang nanay dito? Taas ang kamay. Tatay. Lahat tayo magulang? Ton, may apo na si Hedred. Kala ko, tinataas mo yung... Alam mo yung mga anak natin, minsan talagang gusto mo, konyakan, titigin ng tenga, haluin mo sa to. I really feel bad because ginawa nila yun. Ayaw nilang maniwala na may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Baka nahirati pa sila doon sa panahon na parang hindi sila pinapansin ng gobyerno ng Maynila o parang walang gobyerno ng Maynila. And I've been saying that since July 1. May gobyerno sa Maynila. Then, I need to do what I have to do to protect the interests of the city government at higit sa lahat, the interest of the people of Manila. Karapatan ng mga taga-Maynila na magkaroon ng maaliwalas at panatag na pamumuhay. At yung karapatan na yan ay idinuduktok natin sa mga dumadako sa lungsod ng Maynila. Mag-aaral man, naghahanap buhay man, o maaaring bumisita man lamang. Sila, obligasyon natin na tupdin ang ating tungkulin na maayos silang dumating, maayos din silang makauwi. But at the same time, may karapatan din namin mga taga-Maynila na pangalagaan ang aming pasilidad, ang aming komunidad. And I hope this today and what happened the other night is a lesson learned for the next event. Welcome kayo sa Maynila. Pero huwag kayong maninira ng property ng pribadong tao o naninirahan sa lungsod.
at lalo pa ng mga gamit ng gobyerno. Why? Today, you are a witness on how your city government spending its money. Si Mayor ba makikinabang sa pasilidad na to? Si Vice Mayor ba? O mga politiko ba? Hindi. Ito'y pakikinabangan ng ating mamamayan. And in fact, despite of our lack of resources, tsaning-tsaning na tayo. Talagang said na said tayo. But, as I have said many times, kayo mag-alala, mga chairman, mga kagawad, mga barangay officials, mamamayan, sanay ako ng wala. Naitawid ko sarili ko, salamat sa Diyos at taong tumulong sa akin. At itatawid ko rin kayong mga tagalungsod ng Maynila. Kung ang ibibigay niya ay yakap sud at kiss me rin, baliwala ang kanyang profesyon. Walang halaga. Kung wala siyang gamit na magagamit to properly diagnose a possible patient, or after findings or medical findings, may maibigay siyang gamot o gamit para siya lalong gumaling, sa lalong madaling panahon na gumaling o lumusog. Lalo na yung mga minamahal kong senior citizen. Special mention kayo lagi. I love you. Bibi lang. Sino gusto mo, Lord? National government. Doon yun. Yun, no? Hindi ka tumangkad eh, kasi napuyat ka eh. Opo. Sama ka itong dalawa to. 48 hours straight kami. Tulog eh. Wala nang pag-asa, Yorme. Late na sumagot, eh, no? Antibacterial. Safe for everyone. Pwede ba yung gym natin? Sorry. Ano kayo ni Sir Lewin? Sir Lewin, ano kayo?